Alden, pasabog sa Friday mga kasembreros, tinawag siya na Tisoy. Tapos, ganito kabait si Alden Richards mga kasembreros, may iyak talaga kayo at matatouch dito. And then, anyari no, sa teleserye ni Kath na Someone Someday, yan ang parang iniisip ng mga tao ngayon mga kasembreros sa nangyayari. No? Kasi talagang tahimik si Kath na maging sa kanyang social media ngayon. So, yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko itong pinost ni Alden sa kanyang Instagram. Ang ano ito, ang lalim no, ng kanyang pinost dito mga kasembrero. Sabi niya, Mickey knows a smile will always help when things get tough, no? Smile, no? Talagang tumawa, ngumiti, no, mga kasembreros. So, parang may ang cute ng ginawa niya dito ay parang pinost niya na si Mickey Mouse na parang sumisilip-silip mga kasembreros, no? Tapos, sabi niya parang si Mickey Mouse daw alam niya na kung paano or paano mag-smile or mag-smile mga kasembreros na nakakatulong ang pagngiti or pag-smile mga kasembreros kapag may problema na may mga kinakaharap na trial mga kasembreros sa buhay. So definitely no, kung mapasa kanta, tawanan na lang natin ang problema. Pero of course, no, habang tumatawa at saka nakangiti tayo ay sinusolusyonan dapat natin no at nire-resolve mga kasembreros ang ating problema sa buhay mga kasembreros. So talagang nakaka-good vibes no at saka nakaka-encourage of course ang ang post nito ni Alden mga kasembreros. So tapos next item natin yung ano pala ni Alden, no? Yung kanyang A-Team community. Grabe, dito ko na-touch din talaga ako dito sa ginawa ng A-Team, mga kasembreros. So, patunay ito na kung ang tatay mo ay mabait, no? At saka responsable at matulungin, kung anong karakter ng tatay mo or magulang mo ay na-adapt din ng mga anak, mga kasembreros. So, kasi di ba ang A-Team, sabi niya dito ay sponsor a student. No, yung goal nila ay 259 mga kasembreros or sponsored 259 students, no? Total number of sponsors ay 38 mga kasembreros. So parang nagkaroon sila ng advokasya na maghanap ng sponsors, no? Tapos yung sponsors na ito ay parang magsusupport sa mga kinder student mga kasembreros. So grabe no, parang sinabi nila dito na nung una daw ay parang 259 students, parang hindi nila kaya. Pero dahil sa awa ng Panginoon at saka sa pagtutulungan na rin ay nagkatotoo mga kasembreros or nangyari. So 200 pesos per kinder student, crayons, coloring book, pencils, paper, including plastic envelope with handle. So ito yung dito yung kanilang binibili no sa mga kinder student mga kasembreros na kanila po natutulungan. So sabi niya dito ay let's continue the ripple. So kasi di ba si Alden talaga nakita mo yung kanyang advokasya talaga sa pagtulong ng pagbabait ng mga kasembreros, yung kanyang foundation of course no. So dito makita na parang sa isang pamilya no, sa isang tahanan kapag yung tatay mo, nanay mo ay matulungin sila ay nagagaya din ng anak ng mga kasembreros. So, parang kunwari, nakita kanila na tumutulong sa ibang tao. So, yun yung nakita, parang yun yung nakamulatan nila. So, most probably, yung anak nila ay ganoon din po paglaki mga kasembreros na magiging matulungin at maawain sa kapwa. So, ganoon din po, na parang ganito, no? Talagang naging ripple effect na talaga or tsaka domino effect mga kasembreros yung impact ni Alden at influence niya sa A-Team community mga kasembreros. So parang ganoon na nangyayari dito no. So kung ang tatay mo ay basagolero, so baka ikaw din ay ganoon. Baka ikaw din ay ganoon mga kasembreros. So keep up the good work no kay or sa A-Team community mga kasembreros. Ito sobrang cute nito mga kasembreros kasi na-recall ng isang admin. Na-recall ng isang admin yung dito yung pangungulit pangungulit ng Jeju Den sina Jeff Tam, Joros Gamboa at saka si Alden Richards mga kasembreros. So ito yung time na gumagawa pa sila ng taping no. June 19 kasi ito 2024
So ngayon ay June 19, 2026, no, mga kasembreros. And by the way, birthday pala ng nanay ko. Magkasabay sila ng birthday ni Jose Rizal, mga kasembreros. So yun po, no, talagang nakakatuwa lang. Share ko lang po, mga kasembreros. So si Alden naman, pinagtripan nila. lakas mag-trip no, ng Jeju din. So June 19, 2024, mga kasembreros. So ito naman ay June 1920. Ngayon naman po ay June 19, 2026, of course. So mamaya papakinggan natin ito sina Jeffrey at saka sina Joros, mga kasembreros, ay nasa dressing room daw sila. Tapos nagtataka daw sila na kung bakit parang punong-puno daw ng pictures ni Alden. Tapos sabi niya si Sam, dito 1 month siya hindi naligo. sobrang kulit, mga kasembreros. Sabi niya hindi, bineblessan siya diyan, no, sa isang picture niya, mga kasembreros. So sabi niya yung pisngi niya dito parang pasiopaw. Sobrang kulit. So pe-play ko 'to mamaya, mga kasembreros, no, kapag hindi tayo ma-copyright. So sobrang laugh trip talaga ito, na matatawa kayo dito, mga kasembreros. Parang andito rin pala si Alden sa loob, no? Parang nililibak nila or binabackstab or binabackbite nila, pero andito lang pala si Alden sa gilid nila, mga kasembreros. Sabi na, sapukin mo. sabi ni Alden dito kay Jeff Tam, bakit ba nakasombrero palagi? Sabi ni ano. So dito rin sila Kakay, of course yung cast ng ng Hello Love Goodbye at saka Hello Love Again, mga kasembreros. So yun, parang sabi ni Alden, sige laitin yung mga picture ko. So parang ganun. So sabi ni Alden, mga kasembreros. So matutuwa ka dito, no? 3-minute video ito. Pakinggan natin ito mamaya, mga grabe ang tawa ni Alden din dito, no? Nakikitawa na rin siya, mga kasembreros, sa kulitan nina Jeff at saka ni Joros, mga kasembreros, na alam natin na naman ito, no, talagang close na close, mga kasembreros. Iisa lang ang takbo ng bituka. Kasi nga Jeju din sila, no, group trio na sobrang ang kukulit, mga kasembreros. So mamaya piplay ko ito, no, para mapakinggan niyo po at tatawa rin kayo, mga kasembreros. Tapos ito pinost ni Philip Martin, sabi niya walang tapon si Kath, si Barbie at saka si Kim Chu, mga kasembreros. So definitely, no, walang tapon. So si Kim Chu, si Kath at saka si Miss Barbie Forteza, no, Barbara Forteza, mga kasembreros. Ito si Alden, na feature din pala siya sa Glitz, na yung yung about settling down or pag-aasawa or having a partner, mga kasembreros, no. 2 hours ago, sabi niya dito ng glitz.ph, ay now 34, the possibility of settling down starts to appear in the horizon of an Alden Richards. He is perhaps the generation's most sought after bachelor. So grabe, no, tama, no, siya most sought after bachelor kasi nga nasa tamang edad na, mayaman, mabait at saka humble, mga kasembreros. Kumbaga pa ay tawag dito ideal partner, no, ideal husband talaga si phenomenal box office cinema king. So yung dito yung yaman talagang bonus na yun, mga kasembreros, no, kasi yung kabaitan talaga at God-fearing character, yun talaga yung dapat na hinahanap ng mga babae, no, especially when choosing a partner. Hindi lang yung pogi, kasi pag pogi talagang lumilipas din naman yan, no. Anim yung pogi, hindi naman mabait. Hindi naman responsable sa buhay, no, mga kasembreros. So ganun siya, no. Hindi naman pagmahal, hindi naman God-fearing. So useless din po ang kapugian, mga kasembreros. So pogi nga, tapos parati naman kayo nag-aaway. So di ba, mas talagang pinagtanggol, no. So tapos next item natin, pinost din pala ni Hello Nadi, no, itong si Alden sa Love Siargao bilang Jao Calderon, mga kasembreros. So meet Alden Richards as Jao Calderon of Siargao, mga kasembreros. So ito po ay yung countdown din po, no, 7 days to go na lang before Love Siargao. So speaking of Love Siargao, so yun, napasabog sa Friday, mga kasembreros. Ito yung Love Siargao na kasi showing na sa View sa June 26, 2026.
So kung kaya pasabog ni Tisoy sa Friday. So next Friday mga kasembreros, itong Love Siargao sa View Philippines. So abang-abang tayo dito no sa pasabog ni Tisoy sa next Friday mga kasembreros. Tapos ito yung isa sa mga major items din natin, yung kabaitan ni Alden mga kasembreros no. Post ito ni Francis Borjols mga kasembreros no. Sabi niya dito sa caption niya, ay pinakamabait na artistang kilala ko, Alden Richards. Alam niyo, nakaka-touch ito, no? Para nagmano siya dito sa isang fan or sa isang naka-wheelchair na fan na si Lola, mga kasembreros. So, tapos, parang medyo throwback ito, no, mga kasembreros. Kung kaya medyo bata-bata pa si Alden dito. Pero pinost niya kagabi sa kanyang TikTok account mga kasombrero. So parang dalawa sila, naka-wheelchair si nanay, no? Grabe, talaga nakaka-touch ito si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasombreros na yun, tapos picture-picture, no? Talagang malapit si nanay or mas malapit si Alden sa mga nanay, sa mga lola ng mga kasombrero. So talagang nakakatuwa lang mga kasombrero. So ang caption niya talaga dito no? Talagang the caption that captures our hearts mga kasembreros, pinakamabait na artistang kilala ko, Alden Richards, no, mga kasembreros and mga katinatics. So kasi di ba kung isipin mo yung kanyang estado, di ba Phenomenal Box Office Cinema King, tapos Asia's Multimedia Star, tapos yung negosyo niya, yung yaman, no, talagang yung kasikatan, parang money and fame talagang dyan na sa kanya mga kasos. But more than the popularity nga tsaka pera mga customers ay yung kanyang ugali talaga na down to earth, no, God fearing mga customers and all. So yun po siya, hindi siya perfecto but nandun yung talagang may kamang igagalang ko to because he is that kind of man to be respected, no, mga kasembreros. Tapos 9 hours ago, ito pinost pala ito ng Air Troopers, no. 4 years ago pa pala ito na Startup PH cast mga kasembreros. So dito of course sina Alden, si Bea Alonzo, sina Jerry Gonzalez, si hindi ko lang iba dito mga kasembreros. Pero yon si Zephanie, hindi ata si Zephanie ito. Jerry Gonzalez, si sino nga itong isa? No, parang kilala ko to pero nakalimutan ko na mga kasembreros. Pero yun po, no, parang as a sort of a throwback lamang ito mga kasembreros, no. Tapos, yung GMA pala na post pala si Alden dito, no, yung kanilang Love Siargao mga kasembreros, 1,200 reactions. Alden Richards and Nadine Lustre enchant viewers with their remarkable chemistry in their new project Love Siargao. So, yun. Tapos picture ni Jao at ni Cara dun sa Love Siargao nga mga kasembreros. Tapos, yun, another feature din. Grabe, ang daming reactions. So, 152 reactions mga kasembreros, no? Si Gardiano or Jen Hazia, no? Alden Richards and Nadine Lustre, no? Mga kasembreros, picture ni na Jao at saka ni Cara, of course, mga kasembreros. Tapos, isa sa mga major items natin ito mga kasembreros, no? Si Alden po ay na-feature kagabi. Ito na yung full version din ng 24 oras mga kasembreros, no? Nung pag-attend nga ni Alden sa Megaball 2026 na kung saan ay yung tawag sa kanya ni Aubrey Carampel ay Tisoy mga kasembreros, no? So, dinitalye ni Alden dito nung Stars on the Floor, tapos yung Code Gray, Love Siargao mga kasembreros. So, yun. Ipi-play ko ito mamaya mga kasembreros kung hindi ito kung hindi ako makapiright mga kasembreros. So, mention dito ni Alden of course yung ito yung pag-settle down, no, or pag-aasawa nga mga kasembreros. So, seize the moment, take every opportunity that presents itself, sabi niya. Kasi medyo na tayo, nandun na tayo sa stage na securing the safety nets mga kasembreros. Para eventually, kapag may point na kailangan na mag-settle down, ay ready na tayo mga kasembreros. So, sabi niya, sa ngayon, hindi pa, marami-rami pa na paghahandaan mga kasembreros bago mag-settle down.
or mag-aasawa mga kasombrero. So of course, he's very grateful sa mga nangyari sa kanya mga kasombrero. Sa dami ba naman ng blessings, no? Ni Tisoy mga kasombrero. Tapos, yun, isa sa mga major items natin, ano na nangyayari, no? Sa sa Someone Someday ni Kath mga kasombreros. So, parang wala na kasing ano, no? Parang siguro somehow nakita din ng ng management na yun, hindi gaanong click ang tambalang Kath Reed, no? O Kath at saka James Reed mga kasombreros. Pero nevertheless ay kailangan nilang tapusin, no? Kasi nakakontrata ito sa Netflix. Masyado na kasing tawag dito, matatapos na rin ang June, magjo-July na mga kasombreros. Kumbaga pa ay medyo delayed talaga. Hindi lang siya medyo talagang delayed talaga siya mga kasombreros. Yung Someone Someday. Nevertheless, ay mag-aantay na tayo ng update mga kasombreros kasi ako man ay kasi walang mga official statements walang official statements sa management, kay Kath, or kung sino man dyan na bihira din magpa-interview si Kath mga kasombreros. Unlike kay Alden na pag may mga major events or may mga appearances si Kath. Kasi di ba nung Rexona, parang after Rexona run ni na Kath, parang wala rin siyang interview. Unlike kay Alden na talagang mayat maya yung pa-interview niya at saka very open siya sa public mga kasmes when it comes to alam mo yun, when it comes to pag-inform sa mga tao na itong ginagawa namin, ganito na, ganito na, ganito na. So very updated din yung kanyang Instagram no? Mga kasombrero. So unlike kay Kath na sobrang seldom kung mag-post mga kasembreros. So nagpo-post naman, but unlike kay Alden na super updated mga kasembreros. So yun, abang-abang tayo, no, kung ano nangyayari mga kasembreros sa Someone Someday soon. Alright, so yun lang actually sa ating Kath din items. Replay ko po itong mga videos natin pong papakinggan, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Kami sa dressing room, nagtataka lang kami bakit punong-puno ng picture ni Alden. Oo. Ano to? Isang picture na to. Ito. Ano to? Explain mo, Jo. Hindi, dito One month siyang di naligo. Hindi, ano ka ba? Ano siya, bineblesan. Medyo yung pisngi niya rito, parang pa-siopaw, Parang walang leeg, Pero teka lang, eto, tingnan mo to. Ito. Yan. Dito parang gulong-gulo na siya. Dami nang iniisip niya. Pati yung buhok niya, ang gulo, Yan yung mga panahon na ayoko na magsalita. Sapukin ko na ang mukha. Sabukin mo! Ano ba? Ba't ba nakasombrero ka palagi? Ba't lagi ng pakata? Si Monjing ka ba? Ano? Pakita mo. Panot ba yan? Asan ang panot dyan? Asan Tapos ang airline, Parang pa airport na rin yung runway na rin. Runway na pa-landing. Hindi, okay nga Ha? Ito, ano to? Dito tayo. Ito? Laitin mo. Ito yung kwan, yung bago na siya mag-Victor magtanggol. Oo. Mali. Yan, no? Mali kayo. Para Indiana Jones, Indiana Jones. Saan to, Den? Shooting. Shooting, commercial ng Lubed? Oo. Kaya ako Lubed Ito, ano to? Saan to? Ito to. Dyan yung nakilala si Kakay. Ayun si Kakay. Yan si Kakay. Ilang taong ka doon, Kay? 302. Napakahayop ninyo, maungas kayo. Si Mama Ten, bata pa dun Di ba Mama Ten? Ayun Hindi, ano ka ba? Medyo yung mga bata dyan gutom yung mga... Si Mama Teng kinain yung dalawang bata. Ang kaya kulang Mama Ten. Ito ano to? Palakang ka ng bata Ito concert to, hulaan ko. Hindi, Bulagaya Mother's Day. Nanay ko yung nasa likod. Asan? Asan na natin yung baby pa? Baby pa yung mama ko dyan. Naka-LED screen. Oo. Naka-LED screen! Naka-LED screen!
Bakit? Tumatawa. Oy. Kakay, Mabuti pala, nandito ano ba yung si suot John. mo? Ano John ka ba? Clark, dito. Binti. Ano ba yung suot mo? Retaso ba ng sipayan? Parang sobra. Jen, buti na lang may material ulit ako. Ay, sa... na naman kami. Oh, kung ito si si Mama Ten. Oh, ito si Mama Nine. Ayan, batang kapatid ni Mama Ten. Mama Nine. At syempre kasama namin si Direk. Hi, Direk. Ano meron? Wala, Direk. Wala. Ginagamit na naman tayo ni Jeff sa mga vlog niya. Dashing in white si Asia's multimedia star Alden Richards nang dumalo sa isang ball kamakailan. Nakasama niya rito ang ilang kaibigan at fellow Kapuso stars. Tila small breather nga raw ito sa magkakasunod niyang trabaho dahil matapos ang successful run ng Stars on the Floor Season 2, 2 series agad ang ginagawa ni Tisoy. Kabilang dyan ang Kapuso medical drama series na Code Gray, kung saan gaganap siya as Dr. Grayson Lazaro. Very exciting yung role. It's my first time to be able to portray a role na may kinalaman sa medical field. So something to look forward to as well. And we have a great team, of course, directors and actors. Bago yan, mapapanood muna si Alden sa Love Siargao na unang pagtatambal nila ni Nadine Lustre. Makakasama rin dito ni Alden ang iba pang Sparkle stars na sina Kim Jisoo, Kailin Alcantara, Izzy Martinez at Vince Maristella. We're just very much happy with the feedback of all the netizens and yung mga taong nakapanood ng trailer. Maraming salamat po. We're very excited. Pero di lang daw puro trabaho si Alden ha. Sinisiguro raw niyang may time pa rin siya sa negosyo at hobby na pagbibisikleta. I think ito yung tamang moment na to seize the moment and take every opportunity that presents itself. Kasi medyo nandun na tayo sa securing the safety nets para eventually, kapag may point na or there would come a point that needs na kailangan ko na mag-settle down, ready na tayo. Pero kailan ba yung pagsisettle down, Alden? Sa ngayon, parang marami-rami pa tayong paghahandaan, but very much looking forward and grateful for all the things that's happening and nakakatuwa lang kasi andito pa rin tayo and may mga tao pa rin naniniwala sa atin and I'm just looking forward for all the things I could offer the audience and yung mga kapuso natin most especially. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Wala hindi makapasok doon. Ito yung dalawang album natin. Hi po, sir. Welcome back. Lagi ito sila isa mo. Happy birthday na. One word. 3, 2, 1. Grabe, ang liit ni Alden. Sobrang the best ng Word of God na ito mga kasembrero. Sana po ay patapusin natin. Ang title po ay Naaalala ang mga gawa. 1 Thessalonians chapter 1 verses 2 hanggang 3. We thank God for you all the time and pray for you. While praying to God our Father, we always remember your work of faith and your acts of love and your hope that never gives up in our Lord Jesus Christ. Napakaganda po nito mga kasembreros. Sana po ay patapusin po natin noon. Alam nyo, isa sa mga techniques para mapanatili yung love sa isang tahanan, yung inaalala natin yung magagandang gawa ng ating asawa for example, ng ating magulang for example, ng ating kapatid, ng ating anak. So, isa yun sa mga strategies yun na ginagawa ko mga kasembreros na para mapanatili na yes, maaari nagkasala siya ngayon or parang nagkaroon siya ng failure ngayon. Pero i-recall ninyo. Kaya alalahan natin yung mga nagawa niya, let's say last year, last 2 weeks ago, or kung kailan siya gumawa ng tama or parang alam mo yun, napagandang ugali ng mga kasembreros. Kasi di ba, kunwari, yung nagawa niyang mali na 2 years ago, 1 year ago, 10 years ago pa. So, pag pinabalik-balik natin yung recalling nun mga kasemiros na failure na nga, tapos inulit-ulit pa natin, tapos nagsisisihan pa tayo, wala siya magandang epekto. Alam niyo po yung matagal na nagawa na mali ng asawang, for example,
Tapos parang hindi ka pa naka-move on ba, no? So ganun siya mga kasembreros. And ang masakit pa doon at saka kung pa improper talaga kung pa yung paninisi, kung papasisihin, magsisisihan kayo ng bawat isa mga kasunod. Kung sisihin mo yung asawa mo, sisihin mo yung kapatid mo, kung sino man dyan nagkasala mga kasunod. Parang ano yun, parang sa Bisayan parang kwenta, parang nagkukwenta-kwenta ka, parang ganoon siya mga kasembreros, which is hindi siya magandang ugali mga kasembreros. So kapag nag-recall ka, pag nag-alala ka ng isang bagay, so make sure na yung bagay na yun ay mabuti. Gumawa siya ng mabuti or gumawa siya ng kabutihan, gumawa siya ng kindness or ng basta anything good na ginawa niya mga kasembreros, yun dapat ang i-recall natin. So para mapanatili ang pang love, no, sa loob ng tahanan mga kasembreros. Huwag nating ipabalik-balik yung guilt, yung mistakes, yung failure na nagawa niya o nagawa natin mga kasembreros long time ago pa, kasi doon magmumula talaga yung away. Doon nagmumula yung sisihan which is leading to quarrel, no, trouble mga kasembreros, at saka yun, nag-aaway-away nga ang magpamilya mga kasembreros kapag alam mo yung nagbibilangan sila ng kanilang mga mali mga kasembreros. So dapat magbilang tayo, at saka yung inaalala natin dapat yung mga gawang tama, no, gawang mabuti mga kasembreros. So ito rin yung reminder sa atin ni Apostle Paul, no, na kanyang sulat sa Thessalonians mga kasembreros. So sabi nito, unang-una talaga, no, we thank God for you all the time. Sabi niya talaga nagpapasalamat siya, no, sa mga tao sa Thessalonia mga kasembreros or sa Thessalonica, na kung saan ay pinapanalangin pa niya, no, mga kasembreros. Alam nyo, sa bawat din, as of course, no, given na yung pinapasalamatan natin ng ating Diyos, yung ating Creator, yung ating manilikha mga kasembreros, sa lahat ng kanyang kabutihan, sa lahat ng kanyang awa, sa lahat ng kanyang victories na binigay sa atin, yung deliverance na tayo, protection na binigay niya sa atin, no, lahat, no, compassion, forgiveness, and so on, no, sa lahat po ng binigyan niya sa atin, mapa-intangible at tangible blessings or things man yan mga kasembreros, dapat andun talaga yung pasasalamat. It's always necessary mga kasembreros na isaugali natin yung nagpapasalamat po tayo sa Diyos. Kasi kung hindi natin, parang parang ikaw na nanay, ikaw na tatay, kunwari, nagbibigay ka at saka tinutulungan mo yung mga anak mo, tapos hindi marunong pasalamat. So di ba, para ikaw na nanay, ikaw na tatay, o kung sino man dyan na ikaw na kuya or ate na nagbigay or tumutulong, tapos hindi ka nakakatanggap ng salamat kuya, salamat ate, salamat mama, salamat papa, salamat asawa ko, salamat, parang ganun ba mga kasama. Parang nakakadagdag kasi siya ng ng motivational spirit mga kasama, at saka nakaka-encourage na gagawa pa ako at tutulong pa ako, kasi yung anak ko very appreciative, no, very grateful parati, no. So ganoon siya mga kasama. Yung kapatid ko, yung yung binibigyan ko ay pa-appreciative siya mga kasembreros. So yung puso natin ay punuin natin ng appreciation mga kasembreros. Yung appreciation na yon ay magmumula sa Diyos, of course, no, tapos ay gamitin natin sa ating kapwa-tao, especially sa ating family sa loob ng tahanan. So dito ay nagpapasalamat si Apostol Pablo, no, at saka pinapanalangin niya yung mga Thessalonians. While praying to God our Father, we always remember your work of faith and your acts of love and your hope that never gives up in our Lord Jesus Christ. So marami actually, no, yung points na dapat nating or lessons na pwedeng ma-learn dito mga kasembreros. So una na nga dito yung pagiging prayerful. Okay? Dapat isaugali rin natin mga kasembreros yung pagiging prayerful. So una, dapat maging thankful tayo, no? Always grateful tayo mga kasembreros at nagpapasalamat sa biyaya, maliit man yan o malaki, sa tulong ng ating pamilya, maliit man yan o malaki. Matagal na ba yan, no? So ganoon siya mga kasembreros, kung matagal na at saka inaalala ninyo parati, so that's totally okay, no? Tsaka nakakapagpanatili yan ng good and harmonious relationship mga kasembreros sa ating tahanan. So talagang magandang ugali po yan. So dito talagang ang gawa naman, no, kagaya ng sinabi ko kanina, dito ay work of faith, no, yung gawa, yung mga accomplishments mga kasembreros ng Thessalonians, na kung saan ay mahalaga na inaalala mga kasembreros yung kanilang mga gawa. Kasi sometimes we don't need parang plaque of appreciation, kasi di ba may mga tao na may mga organizations na talagang nagpaparangal sa mga bayani, sa mga outstanding na mga accomplishments ng isang tao sa society, no, kagaya ni sina Sir Alden.
Meron silang tawag dito, hero for all na awarding or na-award mga kasombrero sa mga taong gumagawa ng kabayanihan sa kanilang field of endeavor. So, ganun siya. Pero, not all the time naman na ganun. Okay, we can be heroes in our small acts and small ways, mga kasombraros, in our present situation and location where we live in or where we dwell in, mga kasombraros. So, ganun po siya. Hindi mo kailangang mag-wear or magsuot ng kapa, no, para maging superhero, or kung magkaroon ng superpowers para maging superhero. So, we only need love, no, from God, mga kasombraros, para gumawa ng tama at magmahal, mga kasombraros, at gawin kung ano ang nararapat, no, mga kasombraros. In the book of 1 Thessalonians, Paul begins with a loving and grateful expression for the church in Thessalonica. He writes about his thankfulness to God for them. This verse signifies the essence of Christian fellowship and prayer. As Paul mentions how frequently he remembers them in prayer, the act of giving thanks to God highlights the importance of gratitude in our prayer life. We should always make it a practice to be thankful to God for the people who walk beside us in faith. So yun siya, no, kagaya na mention yung kanina, it's really important na nagiging thankful tayo, no? Nagiging part na ng ating ugali talaga, mga kasombraros. Parang it naturally flows sa ating buhay na hindi natin kailangan pang pilitin na magpasalamat ka parati o ganyan. So, dapat tumulong ka. Ganyan. Dapat i-recall mo yung mga mabuting gawa ng ganito ganyan. So, hindi po dapat yun, no, mga kasos. Parang, parang natural lang na ugali natin, mga kasombraros, nagpapasalamat sa Diyos, nagpapasalamat sa ating kapwa-tao, and so on. Each member in our Christian community plays a vital role in our spiritual journey. So, this verse also provides a glimpse into how we should approach our relationships within the church. So, yung relationship, lalo na po sa simbahan, no? Kasi ang simbahan ay talagang role model yan, no? Ng, kunwari, ikaw naglilingkod sa Panginoon, sa simbahan. So, nagiging ehemplo ka, no? Good example sa mga tao sa paligid, especially sa mga bagong mananampalataya. For example, so dapat nakita nila yung fruit of the Spirit, no? Yung character ni Lord Jesus Christ sa iyo. Kasi yung character mo rin, minsan ay nagiging daan para mag-win pa ng marami pang kaluluwa, mga kasombraros. So, ganun po siya. Pero kapag yung ugali mo naman ay magaspang, tapos may bagong bisita, no, sa simbahan ninyo, so baka hindi na siya bumalik kasi nagpakita ka ng kagaspangan ng ugali, mga kasombraros. That is why every member of the church na dapat ay Christ-like yung kanilang ugali, mga kasombraros. So, kasi napakahalaga yun, relationship. So, ang isang simbahan din, kagaya ng isang pamilya, pag hindi naghahari ang pag-ibig, kapag naghahari ang division, kapag naghahari ang pag-aaway, gulo, so hindi rin nagtatagal, no, ang pamilya, nabubuwag sila at naghiwalay-hiwalay sa bawat isa. So, ganoon din po ang simbahan. They cannot stand, no, they cannot stand the test of time and the test of the devil, mga kasombraros, na kung saan ay gustong-gusto niya na nabubuwag ang mga churches, mga kasombraros. Paul's example shows us that we can be open in our gratitude towards one another. When we pray for our friends, family, or even our church members, we create a bond built on love and respect. Remembering one another in prayer not only strengthens our connections, but also allows us to encourage each other. Paul did not just make a casual mention of these believers, he actively prayed for them with a specific intent. By doing this, we also remind ourselves of their needs and bring them before God. So, ganun siya. Yung ating pamilya, no, wag na tayong lumayo, no, talagang ang pamilya natin ay dapat na pinapipray natin all the time, mga kasombraros. So, yung ating asawa, kapatid, no, yung ating magulang, yung ating anak, yung ating anyone, no, any member in the family. So, dapat kahit yung relatives natin, no, na makilala sa Panginoon, magkaroon sila ng ng personal relationship kay Lord. So, protectionan sila sa gawa ng kaaway, patatagin ang kanilang pananampalataya, no, at yun nga, so ganun siya, mga kasombraros. So, napakahalaga po talaga na may prayer warrior. Kumaga pa yung mapa-prayerful na tao sa ating tahanan, especially yung ating mga magulang talaga, because they're the first teachers and role models talaga, no, examples ng mga bata sa loob ng tahanan. Alright? So, yun lang po sa ating Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, pag-aalala sa ating mga nagawang mabuti, kahit na nakalipas na, to strengthen and
maintain our good and harmonious, loving relationship sa church, sa tahanan, and so on. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamros, and paalam po. I love you.